niyo ako sa ABS, artista na rin ako. Maliban kay Vong Navarro, dumalo nitong Biyernes sa Department of Justice sa itinakdang preliminary investigation ang sinampahan ng TV host actor ng patong-patong na kaso. Magkakasamang dumating sina Denise Cornejo, magkapatid na Cedric at Bernice Lee, at Zimmer Raz upang magsumite ng kanilang mga counter affidavit. Hindi naman sumipot si Vong. Hindi siya kailangan dumalo kasi ngayon. Remember, nag-appear na po si Vong. Siya'y nanumpa sa kanyang tatlong sinumpaang salaysay. And then, nag-submit pa ang NBI ng evidence which fully supports yung sinasabi ni Vong, including yung additional CCTV footage na nakita natin at mga iba pang additional testimonies of security guards, police officers. Nanindigan ng prosecuting panel na ang kasong rape na inihain ni Denise ay naisumiti na for resolution. We're not hearing anymore the rape case filed by Ms. Cornejo because insofar as the rape case, that is already considered submitted for resolution. Dinanay rin ng panel ang hiling ng kampo ni na Denise para sa extended deadline para sagutin ang pagtanggi ni Vong sa kasong rape. Hindi rin pinagbigyan ng panel na makakuha ang kampo ni na Denise ng kopya ng unedited CCTV footage na kuha sa Forbeswood Heights condo. The request for the production and examination of complete evidence consisting of unedited CCTV video taken at Forbeswood Heights condominium, particularly on January 17, 2014, January 22 to 23 of 2014 is denied. Basically, ang sinabi ng panel is what was produced, what is before them is what was produced by the NBI. That's the evidence. And as far as we are concerned, as I said, there is no doubt that the source of this footage was secured by the NBI from where it was supposed to be secured, from the security agency and from the condominium building administration. Walang kaduda-duda na authentic yung CCTV footage. Also because nakita ito ni Vong Navarro, nakita ito ng mga security guards, at kanilang sinabi na oo, totoo. And by the way, sila Mr. Cedric Lee admitted that they were there during the date and the time concerned. So they themselves authenticated the CCTV by their own admissions. Narinig nyo naman yung NBI kanina, malinaw. Ang kanilang hawak ay hindi unedited, hindi original, hindi kumaga spliced at hindi buo. So malinaw naman na paano naman kayo magtatrayo, paano kayo magbibigay ng something na hindi mo masasabi kung tunay o hindi unedited o hindi spliced, no? Sinabi na po ng NBI kanina. However, the panel granted the respondents' camp's motion to subpoena the police officers who were present at the station where Vong was brought after the incident on January 22. Ayon kay Atty. Alma Balyonga, abogado ni Vong, ang mga mosyon ng kabilang kampo ay malinaw umanong delaying tactics para maantala ang proseso ng pagdinig sa kaso ng kanyang kliyente. Bagay na sinalungat naman ni Atty. Howard Calleja, counsel for the defense. Kung mababasa nyo yung counter affidavit namin, makikita nyo rin doon na yung rape, meron ng dalawang desisyon po ang Supreme Court na less than a minute, meron pong rape. Ang amin lang, we just elucidated it on Supreme Court decisions. Number one, that if there is any illegal detention, the primary intent, you have to prove intent of deprivation of liberty. There is no intent to deprive liberty here, number one. Number two, sinasabi nilang it is improbable to have rape in 1 minute. Nandun na po, dalawa pong Supreme Court decisions yan na meron pong rape in 1 minute. Meron sinasabi silang walang medical legal na may rape. Meron na pong Supreme Court decision din yan. Walang medical legal pero may rape. Nabasa namin ng mabilisan yung kanilang affidavit. They are maintaining that there is a rape. So, because we know that did not happen, then obviously, yung sinasabi ni Vong, totoo. And the conclusion that serious illegal detention was committed is there. They have waived the right to present any evidence. Itinakda ng panel ang susunod na hearing sa February 28 kung saan ipinag-uutos na magsumite ng kanila ring counter affidavit sila JP Calma at Jed Fernandez na kasama rin sa grupong bumugbog kay Vong. Sa pagbabalik ng Star Talk, Cedric Lee nagpaunlak ng interview sa ilang piling miyembro ng media.
Kabilang istasyon, binatikos sa umano'y paninira at panghuhusga sa kanyang pagkatao. May matinding panawagan din sa kabilang TV network na huwag kanlungin ang umano'y rapist tulad ni Vong Navarro. Susunod na! Si Bong may pattern na ng ilan ng mga ni-rape, di ba? So, mag-isip-isip sila before they harbor a rapist. Kaagad na umalis sila Denise Cornejo, Cedric Lee at iba pang mga kasama nila pagkatapos ng preliminary investigation sa DOJ nitong Biyernes. Papayag lang daw si Cedric na ma-interview basta't hindi sa harap ng kamera. Nais din niyang mapakinggan ng buo ang kanyang interview sa himpilan ng radyo sa 3 istasyon. Inalmahan ni Cedric ang umano'y character assassination sa kanyang pagkatao as pawned by the media na wala naman daw kaugnayan sa kaso ni Vong. Number 1, binubugbog ko raw si Vina Morales. The next day, nagbigay ng statement si Vina Morales na hindi totoo. But the damage has been done. Sinubukan nilang tawagan si Patricia Javier sa States para tingnan kung may sasabihin ding masama sa akin. Para malaman niyo po, si Patricia ay 100% sumusuporta sa akin. Tumawag pa sa akin kagabi. Nag-usap kami ng 1 oras. Pwede niyong i-verify ito sa kanya. Sinabi ng TV na kasosyo ko lahat ng mga general, making me appear so powerful and well-connected. Yung kinuha po nilang dokumento sa SEC, mga dormant companies na po yun, mga na-incorporate yon, pero hindi po naging operational. In fact, most of it are revoked already. So why do they have to make it appear na partners ko mga generals? Tapos pati NBI. Hawak ko rin daw ang NBI dahil ako raw may hawak ng pinakamalalaking kontrata sa NBI. Yung NBI daw, sinasabi nila napakalakas ko. Pero the way it appears, yung NBI, ako pinag-iinitan eh. Pinasok nila yung condo unit ni Denise, pinapakita, wala naman nabasag na gamit. So in short, yung sinisingil kong damages kay Vong is parang nag-e-extort ako. Hindi nila minention na after namin sa SPD, bumalik pa kami ron, nilinis na namin yung mga nasirang gamit, yung mga kalat, di ba? Kaya ngayon, pagbalik nila doon, maayos na. And then what? I'm extorting 1 million pesos? If I'm that influential and wealthy and powerful, does it make sense? Hindi maitago ni Cedric ang kanyang pagkadismaya sa kabilang istasyon. One-sided yung reporting ng for whatever reason they're doing this, I understand they have to protect one of their own. Dahil si Vong Navarro ay talent nila. Cash cow nila yan sa noontime show. Ayaw nilang masira yan. At saka also to draw loyalty from their other talents. Pero I'm requesting sa mag-isip-isip naman sila if they're harboring a rapist. Diba? Si Vong may pattern na ng ilan ng mga ni-rape. Diba? Mag-isip-isip sila before they harbor a rapist. May reaksyon din si Cedric sa nooy pambubugbog niya umano sa atletang si David Bunavox na kasosyo niya umano sa isang negosyo. Binugbog daw namin siya. He was falsely accused and Vong deserves justice. Balita ko, pupunta pa raw siya ng Pilipinas to testify against me. Ito po ang warrant of arrest ni David Bunavox. Yung mga sinampa niyang kaso sa amin, na-dismiss lahat. Ito, 3 korte yan. Branch 100, Branch 101, tsaka Branch 104 ng Quezon City. 3 warrant of arrest po niya. Kaya siya hindi makauwi dito. Harapin niya tong kaso to. Diba? Bigyan ko kayo ng korte niyan. Hindi rin daw niya balak takasan ng kaso. Tapos pinalabas nila, nag-book na raw ako ng ticket papunta sa Singapore. Tatakas daw kami ni Denise. O, ito ang passport ko. Expired na. Ayan June 2014. So, kitang-kita nyo na dito, talagang they want to demonize me. Especially, Sinubukan bang kunin ng kabilang istasyon ang kanyang panig? hindi po kinuha ang panic ko. Ni-report ko muna nila. But for the record, ano ang kaugnayan nila ni Denise sa isa't isa? Wala talaga, kaibigan ko lang yon. Dahil nung galing kami sa SPD, bago umuwi, gutom na kami, kumain kami, tapos medyo nakainom lang ako ng konti. Pag akyat, parang nakipagharutan lang ako sa kanya. Parang binibiro ko siya na, sarap mo kasi rapin eh. Kaya parang binibiro ko lang ng ganun. Pero hindi ko to girlfriend yon. With respect to the CCTV footage gathered by the NBI, masasabi ba ni Cedric na nagsasabi nga ng totoo si Vong? Pero for the sake of argument, sabihin na lang natin na maski na-splice yun, maski na hindi authentic yun, gamitin natin ebidensya yung CCTV. At pinalalabas nilang tugma sa version ni Vong. Hindi pa naman nila narinig yung version namin dun eh. Ang CCTV pwedeng pabilisin, pwedeng pabagalin. Yung halik na smack, pwedeng kung palabasin na halik na 10 segundo. I-extend mo lang yon. Pero bakit ngayon lang nagpa-interview si Cedric? Halos 1 buwan makaraang madawit siya sa insidente. Kasi akala ko, naniniwala ako sa legal justice system natin dito eh. Na
sa korte na mag-submit ng mga ebidensya, tapos patas ang mga piskal natin at ang mga judges natin. Kaya lang sa ginagawa ng ginawa na akong gangster mafia na bully eh. Dahil naghihintay na lang ng resolusyon mula sa korte, ang mga reklamo nila ni Vong sa isa't isa. Handa ba si Cedric sa magiging resulta nito? Simpleng rape at bugbugan lang ito. Kaya na to i-handle ng ordinary fiscal sa Taguig o kung saan man nangyari. Bakit kinuha pa ng DOJ? Hindi naman to plunder, hindi naman to pork barrel. Kita mo na may dumidiin sa itaas eh. So, I don't think I will get a fair trial. I hope I do get a fair trial. But the way that it goes kanina, lahat ng motion namin, denied lahat. Sa tingin ba ni Cedric, kagagawan ito lahat ng kabilang istasyon na paulit-ulit siyang idinidiin? Sino ba naman ba ako? Simpleng negosyante lang. Tigal naman mga negosyo ko. Pinaimbestigahan nila ako sa BIR. Iniimbestigahan ako ng BIR ngayon. Pinakita ko sa BIR yung mga kumpanya. Dated naman yung mga taxes noon. We have tax clearances for that.